Kabanata 252. Si Mandy Zimmer at ang iba pa ay natakot at namutla. Alam nila ang mga kahihinatnan kung guluhin sila ng mga thugs na ito, kahit na mayaman sila. Sige mga kababaihan, itigil ang pakikipaglaban. Ano ang silbi ng isang bagay tungkol sa kasiyahan sa mga bagay? Ang thug sa harap ay nag-spark ng kanyang pagtatanong. Kung hindi mo ito tatanggihan, matutong tamasahin ito. Ang isa pang thug ay sumagot. Tama ka, tama iyon. Ang thug sa harap ay yumuko sa pagtawa. Sige mga kababaihan, magsimula na tayo, dapat ba? Inaabot na ng thug ang mukha ni Mandy sa sandaling tapos na siyang makipag-usap. Sampal. Sinampal ni Mandy, sa galit, automatikong nasampal ang mukha ng thug na malakas ng kanyang palad. Ang thug ay nagulantang. Maliwanag na nagulat sila na ang babaeng ito na mukhang hindi nakakapinsala bilang mga tupa ay magkakaroon din ng katapangan na lumaban sa kanila. Gaano ka katapang na tumama sa akin? Bastard ka! Wala ka bang pakiramdam na nakakahiya? Sa palagay mo ay isang bangkos ka ng mga hotshot kapag hindi ka namin tinatreto ng maayos. Sira ka ba? Galit na galit ang nasample na thug. Nahihiya siya, silang lahat ay nanirahan sa mga lansangan, paano sila magkakaroon ng malambot na puso para sa mga kababaihan? Sinipa ng thug si Mandy at ang kanyang mga kaibigan hanggang sa natambas sila sa lupa. Maraming sakit na natamo si Mandy. Ang tatlong matalik na kaibigan ay bumangon ang bawat isa at tumayo. Pinakamasama si Mandy, ay hindi siya tumayo ng maayos pagkatapos ng sipa. Protektado si Angel at walang masyadong pinsala. Nagmadali siya kay Mandy at sumigaw sa thugs, gaano ka katapang sinaktan mo siya? Tatawagan ko ang mga pulis para sa iyo. Ang mga pulis. Ang mga thugs ay sumabog na tumatawa ng isang beses pa. Galit ka ba? Sinuntok mo muna ako at ngayon nagbabanta ka na tumawag sa mga pulis. Tawagin mo sila doon. Lumakad tayo sa istasyon at tingnan kung sino ang mas natatakot sa kung sino ang makulong. Ngunit kahit napupunta kami sa bilangguan, ipinapangako ko sa iyo na mabubuhay ka ng malungkot para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Nais mong subukang magkaroon ng dugo ng aso. Ang lahat na ibinubuhos sa buong bahay mo sa bawat araw. Matapos marinig ang mga ito, naging maputi ang mukha ni Angel. Alam niya na ang mga thugs na ito ay hindi dapat paglaruan. Si Mandy ay humahawak sa kanyang tiyan sa sakit habang nakikipag-usap kay Nia Howell. Kailangan mo bang pumunta tayo sa ganito ngayon? Ang ating tinatawag na sama ng loob ay tungkol lamang sa mga taong nagkakagusto sa akin, kapag nagkaroon ka ng crush sa kanila sa paaralan. Kailangan mo ba talaga ang mga taong ito upang makitungo sa akin? Mandy, sinabi ko na sa iyo. Ang mga taong ito ay walang kaugnayan sa akin. Gaano ka katapang sinusubukan mong sisihin ako kapag gumawa ka ng isang bagay na nakakatakot sa iyong sarili? Sa palagay mo ba talaga na isa kang magandang target para sa iyo na mapang-api? Naglakad si Nia kay Mandy at nagbuhos ng pulang alak sa buong mukha ni Mandy. Sino ang hindi nakakaalam na nagpapanggap ka lang na dalisay kapag nasa labas ka? Kahit na ang iyong pribadong buhay ay magulo, may pakikipag-ugnay ka sa iba, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga kalalakihan, narito ka pa rin nagpapanggap. Walang ipinakitang moral na mga prinsipyo si Nia sa puntong ito. Nais niyang sisihin si Mandy kahit ano paman. Siya, nais lang ng paghihiganti. Ito ang kanyang paraan para sa paninirang puri, at hayaan ng mga batang lalaki sa klase na sumuko sa paghabol kay Mandy. Kahit na ang lahat ay kasal na, si Nia ay hindi pa rin matanggap ang nangyari sa nakaraan. Mahirap sa kanya na tanggapin na sinasamba ng lahat si Mandy. Para kay Nia, hindi ito nararapat. Nais niyang malaman ng lahat na siya ay mas mahusay kaysa kay Mandy Zimmer, at siya ay nabuhay ng isang mas mahusay na buhay kaysa kay Mandy Zimmer. Nia, sigurado ka bang hindi mo pinag-iisipan ito sa iyong sarili? Si Mandy ay hindi kailanman nagkaroon ng relasyon mula nang magsimula siya sa paaralan. Ikaw, sa kabilang banda, nakakakuha ka ng ilang kasintahan tuwing 2 hanggang 3 araw lamang.
Alam nating lahat ang tungkol dito. Pinabulaanan siya ni Angel. Walang kaparirikan. Ihiwalay ko ang iyong bibig. Nabalisa si Nia. Nagkaroon pa siya ng reconstructive surgery bago pakasalan si Jamie Brooke, at naisip niya na hindi pa siya nagkaroon ng anumang mga relasyon dati. Paano niya tatanggapin na si Angel ay magbulgar sa kanya tungkol sa kanyang nakaraan? Agad na hinayla ni Nia ang buhok ni Angel at nagsimulang makipagbuno sa kanya. Si Mandy at Cecilia ay natural na tumalon upang tumulong kung kailan nakita nila ang nangyari. Tiyak na mawawala si Nia kung nakipaglaban siya sa tatlong tao. Si Jamie ay nagyelo ng kaunti, malinaw na nababalisa siya kay Nia. Wala siyang pakialam sa paglalantad ng kanyang sarili tungkol sa mga thugs na kanyang mga tauhan, at malakas na inutusan sila, "You guys enjoy the show. Kunin mo sila." Narinig ng mga thugs ang pagkakasunod-sunod. Ang lamang na mayroon sila patungo sa mga kababaihan sa simula ay itinapon sa bintana, at agad nila itong hinayla palayo kay Nia. Ang buhok ni Nia ay kasing gulo ng manok sa puntong iyon. Hindi niya ito naisip at itinuro si Mandy. "Hawakan mo siya." Sampal. Matapos siyang magsalita, inihagis niya ang kanyang palad sa buong mukha ni Mandy. Pagkatapos ng isang dosenang higit pa, at higit pa, hanggang sa ang mukha ni Mandy ay parang namamaga. "Ikaw bastard, manggawas ka na saktan ako. Hinayaan kitang saktan ako. Kung hindi ka nag-uumpisa sa harap ko ngayon, huwag mo ring isipin na makalabas ka rito." Galit na galit si Nia. Si Jamie ay mabangis na lumakad sa harapan at binigyan sina Angel at Cecilia ng sampal sa buong mukha. "Naglakas loob kayo na tumama sa aking asawa. Gusto nyo bang mamatay ng masama?" Kabanata 253. Sa gilid ng bulwagan ng Hot Spring Villa, si Harvey York ay nakaupo ng casual sa isang sopa habang si Liam Stone ay nanginginig sa harap niya. Matapos na maaral ni Tyson Woods sa mga nakaraang araw, alam na ni Liam ang tungkol sa totoong pagkakakilanlan ni Harvey York. Nang humarap siya kay Harvey, maaari lamang siyang sumunod. Hindi kahit isang pahiwatig ng paglaban ay matatagpuan sa kanya. Alam ni Liam kung nagpakita pa si Harvey ng isang pahiwatig kung ano ang kaya niyang gawin, ang pagpatay kay Liam ay isang maliit na gawain lamang. Ang Tyson na nagpapakita ng awa ay tila ginagawa rin ni Harvey York. Kung hindi, matutulog na si Liam kasama ang mga isda. "Narinig ko na nagpoprotekta ka pa rin para sa pamilyang Brooke. Mukhang mahusay ka para sa iyong sarili sa Niamey." Hindi man lang sumulyap si Harvey kay Liam, sa halip ay patuloy siyang naglalaro sa kanyang lumang telepono sa kanyang kamay. Matapos marinig ito, nagsimulang manginig si Liam. "Sir York, ang mga ito ay mga nakaraang relasyon lamang. Kung itinuring ni Sir York na hindi karapat dapat ang pamilya Brooke, ang aking mga kalalakihan ay magbawas ng mga ugnayan sa kanila. Mula ngayon, ang iyong mga kalalakihan," umangala si Harvey, na nagbibigay ng malabong ngiti. Sampal. Pinigyan ni Liam Stone ang kanyang sarili ng sampal sa kanyang mukha at sinabi, "Mga kalalakihan ni Sir York, ang ibig kong sabihin. Ito ay isang pagkakamali lamang ng aking dila, mangyaring huwag pansinin ito. Ang mga Brookes ay isang pangalawang rate ng pamilya, kung ano ang mga kwalifikasyon na kailangan nilang hayaan ang aking mga kalalakihan na escort sila. Siyempre, kung nais mong gumawa ng kaunting pera, hindi ko tatanggalin ang iyong mga relasyon. Ngunit ang mga bagay na dapat at hindi dapat gawin, dapat mong malaman na sa ngayon. Kung hindi mo, tandaan mo na maiiwasan ko sa iyo ang kawit, o nais mong mamatay ka," kalmado na sinabi ni Harvey. "Mangyaring panigurado, Sir York. Ako ngunit ang iyong matapat na aso. Kung sino man ang hiniling mo sa akin na kumagat, gagawin ko ito." Walang mga reklamo, tahimik na binigkas ni Liam. "Tama, narinig ko na ang Kane Brooke na ito ay medyo mataas ang profile. Sinusuportahan mo na ba siya?" tanong ni Harvey. Tila medyo nalilito si Liam matapos itong marinig. Mahina siyang nagtanong, "Sir York, si Kane Brooke ay technically isang tagapagmana ng pamilyang Brooke. Karaniwan siyang magalang sa harap ko, pero sinasabi, naririnig ko siya na medyo bombastic kapag nasa labas siya.
Matapos marinig ang pag-uusap ni Harvey tungkol kay Kane, ipinapaalala ni Liam sa kanyang sarili na ito ang teritoryo ng pamilyang Brooke, at sinimulan niyang mapansin na ang mga bagay ay medyo kainahinala. Nawalan ba ng kasiyahan ang pamilyang Brooke kay Sir York? Kung hindi, sa kanyang pagkakakilanlan lamang, bakit siya pupunta rito upang salubungin ako sa kanyang sarili? Bukod dito, hindi ba hiniram ni Kane ang ilang mga thugs mula rito? Paano kung ang mga thugs na ito nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha? Sinabi ni Kane ngayon na may nakakasakit sa kanyang manugang, ngunit hindi niya sinabi kung sino. Paano kung ang taong iyon ay asawa ni Harvey York? Pagkatapos, hindi rin maisip ni Liam Stone ang mga kahihinatnan na mangyayari. Well, si Kane Brooke ay may pamangkin na tinawag na Jamie Brooke, tama. Ang kanyang asawa at asawa ko ay nagkaroon ng kaunting salungatan. Hindi naman malaking deal. Paalala lang sa kanya na huwag magdulot ng kaguluhan. Ngayon ang kanilang pagtitipon sa klase, at nais kong maging masaya siya. Huwag gumawa ng isang gulo dito, sinabi ni Harvey. Talagang sinadya niya na walang masamang hangarin o may balak na gumawa ng problema. Inaasahan niya talaga na masayang magugugol ni Mandy ang kanyang pagtitipon sa klase. Ang talumpati na ibinigay ni Harvey ay nagpakawala sa gulugod ni Liam. Lumuhod siya kaagad, ang tunog ng kanyang mga tuhod na nakakaapekto sa sahig. Ano ang impyerno? Ako ba ay talagang malas sa aking sarili? Nang tumawag si Kane upang humiram ng ilang mga kalalakihan, hindi niya ito tinanong at pinahiram si Kane kung ano ang gusto niya. Kung nalaman lamang ni Liam na ang taong pinag-uusapan ni Kane ay asawa ni Harvey York, kahit na nais ito ng mga Diyos, hindi niya kailanman ipahiram ang kanyang mga tauhan kay Kane. Babalaan pa niya si Kane na bantayan ang kanyang sarili. Hindi man makatayo ng maayos si Liam. Madilim ang kanyang paningin, at ang malamig na pawis ay tumulos sa kanyang mukha. Sir York, may mali. Kailangan naming pumunta agad sa bulwagan. Matapos tingnan ang terrified face ni Liam, sumimangot si Harvey. Basta. Ngayon lang, hiniram ni Kane Brooke ang ilang mga lalaki mula sa akin at sinabi na dinadala niya sila sa bulwagan upang alagaan ang mga tao doon. Ang mataas at makapangyarihang Liam Stone sa sandaling iyon ay nagdilim ang kanyang paningin. Kung may mali, hindi lamang ang pamilya Brooke ay masisira, kahit si Liam ay kailangang mamatay kasama nila. Ang pagkakasala sa taong nasa harap niya ay hindi ganoon kalaki ang pakikitungo. Pero pag may nangyari sa kanyang asawa, sa kabilang banda, ay mag-aanyaya sa isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Hindi ba sinusubukan ni Covey Chad na matumbok si Mandy dati? Anong nangyari sa kanya ngayon? Madali itong naging Liam, na maging subordinate ni Tyson Woods. Si Covey Chad ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na maging kanyang subordinate. Kahit na ginawa niya, mas mababa ang ranggo niya kaysa sa Liam's. Ngunit paano kung hindi sinasadyang tumawid sa linya ang aking mga kalalakihan at nasaktan ang asawa ni Sir York? Asawa ng boss ko. Ang ulo ni Liam ay nagsimulang umikot, ang kanyang mga paa ay hindi maaaring gumana ng maayos. Kahit na binayaran ni Liam ang kanyang presyo at nakaligtas, sa ilalim ni Tyson, kailangan niyang bumalik sa impyerno dahil sa mga aksyon ng pamilyang Brooke. Hindi man lang lumingon si Harvey kay Liam at matapos ay sinipa ang isang pinto na nakabukas ng isang malamig na balikat, at pagkatapos ay nagmadali sa labas ng silid. Ang mga binti ni Liam ay mahina tulad ng manipis na stick, ngunit sinundan pa rin niya si Harvey sa labas ng silid gamit ang kanyang mga paa. Kabanata 254. Sa pangunahing bulwagan, ang mukha ni Mandy Zimmer ay namaga mula sa pagkakasampal, at ang kanyang bibig ay napuno ng sariwang dugo. Sina Cecilia Zachary at Angel Quinn ay hindi rin naging madali, pinilit na makatayo sila sa lupa ng mga thugs. Nabigla ang ibang mga estudyante. Kahit na naisip nila na medyo malayo si Nia Howell, walang handang makipag-usap sa kanya. Kahit na mga admirer ni Mandy sa sandaling iyon ay nanginginig sa kanilang mga paa, walang punto, uhaw sa dugo si Nia. Kung ang sino man sa kanila ay nagsalita,
magkakaroon din sila ng sibat sa mga ulo. Ang walang halaga na sako ng basura na live-in law ay hindi pa bumalik. Ito ang kanyang asawa. Hindi na niya pinuprotektahan ang kanyang asawa. Dapat ba nating gawin ito para sa kanya? Sino ang nakakaalam kung siya ay tumakas na matapos itong makita? Anong uri ng karangalan ang mayroon ng isang live-in na manugang? Kahit na nandito siya, makakaya niya bang hawakan ang sitwasyon? Si Jamie ay mula sa pamilyang Brooke kahit na ganap na nasira si Mandy sa oras na ito. Magaling kung ang mga bagay ay maaaring magtapos ng ganito. Paano kung ang mga thugs, ang mga mag-aaral ay hindi nagpapatutuo sa isang paningin na tulad nito? Hindi sila makapaniwala na ang kanilang school beauty queen ay dumating sa puntong ito. Kung siya lamang ang may asawa ng isang mas may kakayahang lalaki, hindi na siya may bulid tulad nito ngayon. Sa maraming mga mata ng mga tao, dumating man o hindi ang live-in na manugang na si Harvey ay hindi talaga nagkakaiba. Kahit na dumating siya, maaari ba niyang pigilan ito mula nang mangyari? Isang live-in na manugang na tulad niya, isang walang halaga na sako ng basura, kung ano ang magagawa niya. Nakakatawa, kung siya ay may kakayahang ito, kung gayon bakit siya kilala bilang basura sa Nyinghi? Mandy, hinihiling ko sa iyo na lumuhod. Ang isa pang sampal ni Nia ay dumaan sa mukha ni Mandy. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinabi ni Nia iyon. Hindi hiniling ni Nia sa mga thugs na pilitin si Mandy na lumuhod, dahil nais niyang gawin ito ni Mandy. Hindi lamang nais ni Nia na saktan si Mandy, nais din niyang masira ang dignidad ni Mandy. Pinakawalan ni Mandy ang isang malabong ngiti na hindi malinaw na nakikita, at mahigpit na inalag ang kanyang ulo. Alam ni Nia na ang pamilyang Brooke ay may awtoridad sa Nyinghi, at ang lugar na ito ay kanilang teritoryo. Anuman ang nangyari dito ay maayos nila. Ligtas siya at maayos. Hinawakan niya ang buhok ni Mandy at sinimulan itong hilahin. Nais mo bang makita ng mga thugs na marumi ka dito mismo? Oto ang mga mag-aaral. Tingnan kung gaano kaaya-aya ang reyna ng kagandahan ng paaralan. Pakawalan mo siya. Isang galit na sigaw ang sumigaw mula sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Nakita ni Harvey ang estado na si Mandy ay nasa masamang kalagayan at nagmamadali siya patungo sa kanya, namumula ang kanyang mga mata. Gusto mong mamatay, bata? Ang thug na humahawak kay Mandy ay malamig na tumawa. Bago siya makagawa ng paglipat, naroon na si Harvey. Sinipa siya sa kanyang ibabang tiyan, bumagsak siya sa lupa, nahihirapan sa sakit. Mahina ang katawan ni Mandy, halos malatas sa lupa. Niyakap siya ni Harvey sa kanyang mga bisig, nanginginig. Inabot niya ang kanyang kamay upang hawakan siya. Mukha, isang hindi mapigilan na bugzo ng dugo na nararamdaman sa buong katawan niya. Kabanata 255. Darling, kasalanan ko lahat. Hindi ako dapat umalis. Okay ka lang. Nasasaktan ka ba? Umiling si Harvey habang nagsasalita siya. Nagsisisi na umalis siya hanggang sa kung saan siya ay naninigarilyo. Halos hindi mabuksan ni Mandy ang kanyang mga mata. Ang pagtingin kay Harvey sa harap niya ay nagbigay sa kanya ng isang seguridad. Ngumiti siya. Honey, ako, okay lang ako. Iyon ang unang pagkakataon na nagsalita siya ng ganyan sa 3 buong taon ng pag-aasawa sa pagitan nilang dalawa, ngunit hindi ito napagtanto ni Harvey. Dahan-daang itinaas niya si Mandy sa lupa, mukha na mas madidilim sa pangalawa. Ang mga thugs na humahawak kina Cecilia at Angel ay nagtulak sa kanila palayo nang makita nila ang isa sa kanilang sariling kasama ang binugbog na ganyan. Nagmadali sila patungo kay Harvey, na ibinaon ang kanilang mga kamay sa mga kamao. Tumawa ang thug sa harap. Worthless na basura, pinuprotektahan mo pa rin ang iyong asawa kahit nasa iyong laki. Gagawin namin siya sa harap mo kapag tapos na kami. Hehehe. Malamig na tumawa ang iba pang thug. Sila ang mga kalalakihan ni Liam Stone. Huwag banggitin ang isang live-in na manugang, hindi nila ito makikita sa isang regular na mayaman. Tila hindi sila pinapansin ni Harvey ang mga thugs. Inaliw niya si Mandy, at pagkatapos ay kinuha ang isang walang laman na bote ng beer mula sa isang
mesa patungo sa kanyang kanan. Bang! Sok! Hinampas ni Harvey ang kanyang kanang kamay at tinamaan ang ulo ng thug gamit ang bote. Ang thug ay nakaramdam ng labis na sakit, habang siya ay nakalatag na paralisado sa lupa. Ang iba pang thug ay nagmamadali patungo kay Harvey habang galit na galit. Madali na hinawakan ni Harvey ang kanilang buhok. At hinampas ang kanilang ulo sa mesa ng may malakas na puwersa. Bang! Isang malakas na bang, at ang thug ay dumudugo ng labis mula sa kanyang ulo. Siya nangisay at nahulog sa lupa. Matapos makita ito, nagulat ang mga mag-aaral nila. Magaling siya sa pakikipaglaban. Siya ba talaga ay walang halaga na sako ng basura? Siguro ay nagkataon lang. Narinig ko na kapag nagagalit ang isang tao ay makaipon siya ng lakas ng katawan. Ngunit, paano niya linisin ang lahat ng ito mamaya? Ang mga mag-aaral nila ay nagchismis na walang katapusan sa paningin, ngunit si Jamie Brooke ay hindi nagulat. Ngumiti siya at tumingin kay Harvey. Gaano katindi ang isang live-in son-in-law na hawakan ang mga kalalakihan ni Liam Stone? Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Kabanata 256. Ganda ng galawan mo, walang kwentang basura. Ngunit mayroon ka bang ideya kung sino ang nagmamay-ari ng lugar na ito? Dahil sa gulong ginawa mo, hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Ngumiti si Jamie Brooke, hindi napansin si Liam Stone na nakaupo sa sahig ng pasukan, may mukha na kasing putla ng papel. Hinayaan ni Harvey sina Cecilia at Angel na damayan si Mandy at naglakad palapit kay Jamie na may pakikitungo na kasing lamig ng yelo. Sinunggaban niya ang isang ashtray sa isa sa mga mesa at tinalpak ito sa pagmumukha ni Jamie, tila isang online na sabog ang mukha. Pak! Namaga ang mukha ni Jamie sa lakas ng tama, ilan din sa kanyang mga ngipin ay nahulog mula sa kanyang bibig. Ikaw, ang lakas ng loob mong hampasin ako, isang manugang na tulad mo, gusto mo bang mamatay? Tinakpan agad ni Jamie ang kanyang mukha, kapwa kinilabutan at nagulat. Lakas ng loob mong saktan ang tropa ko, walang kwentang basura, ang tigas mo. Sumugod si Nia Howell, si Harvey na parang isang baliw, handang sampalan ang pagmumukha ni Nia Howell. Sinampal ni Harvey ang kanang pisngi ni Nia Howell at siya'y humandusay sa sahig, at umatungal na parang isang bata, "Aray ko animal ka, sinampal mo akong hayop ka, magbabayad ka Harvey. Hindi ko ugali ang manekit ng babae, pero ang tigas din ng pagmumukha mo, para kang isang asong naglalandi na kailangang hambalusan ng inihaw na talong. At ngayon, kung meron mang gumalaw at sakta ng aking asawa. Umanda kayo lalo na pag nakainom ako ng Red Horse wala akong sinisino, kahit sarili kong batas ay lalabagan ko." Sa gitna ng kanyang pagsasalita, sinipa niya si Nia sa kanyang sikmura at napagulong siya patungo kay Jamie, at sila ay nagkabanggaan. Namangha ang mga estudyante, hindi lang sa kinaya ni Harvey ang mga siga, maging sina Jamie at Nia ay nagawa niyang saktan, astig pala ang live-in son-in-law na ito, sambit ng isang babaeng estudyante. Ang dalawa ay mula sa pamilya Brooke, paano nila ito hahayaang makawala pagkatapos ng gulong ito? May mga bulong-bulungan na si Kane Brooke ay nagtatrabaho din dito, araw-araw, at hinding-hindi niya ito pwedeng palampasin. Harvey, tigilan mo na, kung mawala sa kontrol ang mga bagay dito, hindi mo mailigtas si Mandy. Sige, kunin mo sila at umalis na, pag dumating si Kane, hindi ka dito makakalabas ng buhay. Ganun ba? Kalmadong sagot ni Harvey. Mandy, huwag ka lang basta tumayo dyan, takbo na. Nang marinig ito, tumayo na si Mandy habang tinatakpan ang mukha. Gayunpaman, lumingon si Harvey at sinabi, "Magpahinga na kayong lahat, ako na ang bahala dito." Nanigas si Mandy, sinunod niya si Harvey at umupo, tila nanibago sina Cecilia at Angel sa ipinakita ni Harvey. Ito ba talaga ang manugang na tinaguri ang walang kwentang basura? Bakit naramdaman nila na bigla siyang naging tunay na lalaki? Ano ba ang alam mo? Manugang ka, arroganting hangal. Papaano lilinisin ito pagkatapos, walang kwentang basura, hindi mo pa nakikita kung papaano ang pasikot-sikot ng mundo. Akala mo ba hahangaan ka sa pagpapatumba ng ilang lalaki? Kilala mo ba kung sino si Kane Brooke? May ideya ka ba kung ano ang sinisimbolo ng pamilya Brooke? Oo, si Liam ay nagtatrabaho para sa pamilyang Brooke.
Ang gangster boss na si Liam Stone, lalo mong masasaktan si Mandy kung magtatagal ka pa dito. Galit na sinabi ng ilang lalaking estudyante. Ang manugang na ito ay walang kaalam-alam, dahil mamamatay si Mandy nang dahil sa kanya. Pag dumating si Kane, hindi lamang si Harvey at ang grupo. Walang sino man ang makakalabas ng buhay, papatayin kita. Isasama ko ang aking tiyuhin upang patayin ka, hindi ka makakaligtas dito ng buhay. Sigaw ni Nia Howell, Jamie Brooke. Wala kang kwentang basura. Huwag mong iisiping hindi ko alam yung araw na drenoga mo ako at pinatulog katabi si Kane. Kung hindi mo ito aaregluhin sa akin ngayon, papahiyain ko ang pamilyang Brooke hanggang sukdulan. Nagulat ang mga estudyanteng nakarinig nito, sino ang mag-aakala na may ganitong chismis sa pagitan nila. Nanginig si Jamie matapos marinig ang mga sinabi ni Nia. Kung ipagkakalat ni Nia ang tungkol sa insidente, magiging katawa-tawa si Jamie sa buong pamilya. Kung kumakat ang balita tungkol sa kahinaan ni Jamie, hindi niya kakayanin ang mga epekto nito. Pinunot ni Jamie sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone at mayroon siyang tinawagan. Tiyuhin ko, may nananakit sa akin. Pumunta ka dito bilis. Matapos ibaba ang cellphone, lumingon si Jamie na mukhang hindi nasisiyahan. Huwag kang mag-alala sweetheart, hindi ko hahayaang makawala dito ng buhay ang walang kwentang basurang yan. Harvey, patay ka na. Magiging masahol pa sa kamatayan ang kapalaran ni Mandy. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mong ipinanganak ka. Gugustuhin mong hindi ka isinilang sa mundong ito, nakakaya mo na mukha ang pinapakita ni Jamie. Ang affair ngayon ay hindi lamang may kinalaman sa kanya. Kung hindi kontento si Nia at pinagkalat na natulog silang magkasama ni Kane, abot langit na kahihiyan ang mararamdaman ni Jamie. Sa aspetong lohikal man o emosyonal, kahit lumitaw si Kane Brooke para pagtakpan siya, tila katapusan na ito ni Harvey. Buong panis, makalipas ang ilang minuto, ang isang panig ng pintuan ay sinipa mula sa pasukan ng main hall. Si Kane Brooke ay nagpakita suot ang isang white suit, dahan-daang naglakad na may galit sa kanyang pangit na mukha, napapaligiran ng kanyang mga personal bodyguard. Hindi niya nakita si Liam Stone na nakaupo sa kabilang panig ng pasukan, paralisado, tumingin si Kane sa paligid, at napansin ang mukha ni Nia Howell na namamagahigit pa sa inaakala niya, agad nagliyab ang kanyang mga mata sa matinding galit na tila animo ay si Tito Piccolo. Sino ang pangahas na gumawa ng gulo dito sa aking teritoryo? Abangan ang mga kapanapanabik na mga pangyayari sa susunod ng aking pagkukwento mga idol. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta hanggang sa muli po.